Department of Energy Secretary Mayong Aga ay parehong Ilongga din to at Ilongga. Magandang umaga, Mayong Aga. Good morning. Sek, anong aksyon ang gagawin natin? Kaugnay po sa pinangangambahang problema natin sa supply ng langis kapag lalo pa po lumala ang sitwasyon sa Middle East, Secretary. Good morning, Alvin, at good morning po sa lahat. DOE actually, minomonitor lang namin yung supply, kasi siguraduhin natin na meron tayo kasi baka pag tumagal po ang pagsara ng Strait of Hormuz. Yun din kasing, explain ko lang, Alvin, ang Strait of Hormuz na nandun po sa Middle East, dyan po dumadaan ng mga shipping ng mga oil products nila eh. So, marami po pumupunta sa Asia at malaki po ang dependence natin dyan. So, I want us to prepare na in case na ilang araw or ilang linggo na hindi makakadaan yung mga oil deliveries at ano yung status ng supply natin. So, we just want to make sure. Meron na tayong in place kasi na rule na kung ilan ang dapat nila i-store. And that's why we're meeting today po with the oil company. Siguraduhin na their supplies are as per regulation na 30 days siya. 30 days for crude and 15 days for finished product, Secretary. Yan ba ay plano ninyong patasan pa sa kanila or sakto lang yung 15 days? Compliant naman sila, 30 tsaka 35 days actually sila. So, pero iniisip ko kung kaya i-discuss namin mamaya sa mga oil companies kung just to be more cautious, okay na yan na sobra kaysa sa kulang na kung pwede na itaasan. Kaya lang medyo magastos din yan, Alvin. So maybe government and private can work together on this. What about yung presyo, Secretary? Sabi ko nga kahapon sa pinudus kong video, okay na yung medyo mahal, basta meron, kaysa mura na wala. Kasi ang presyo, tatamaan po tayo ng presyo. Ang presyo talaga tataas yan. Ako, I will not sugarcoat that. Ngayon kasi kahit sabihin mo na merong oil na dumarating, tataas talaga kasi sa tension na yan, nag-a-adjust yung the stress of the market will increase the price hanggang mag-stabilize yan. So we need to expect that, ang supply talaga tama, yung supply is the most crucial na ayaw natin kumulang at mawalan tayo ng oil dito kasi wala tayong oil na dito sa Pilipinas galing So kailangan talaga bantayan ng maayos and hopefully we can cooperate government and private kung paano pa to make sure na more than 30 days sana we are assured that we have enough supply. Ina-advise po ba ng Department of Energy sa mga ordinaryong motorista na mag-imbak na ng langis at this point? Or no, don't do that because it will artificially push the demand up. Anong advisory? Kasi yung iba baka matakot, kailangan ko nang magpa-full tank. Hindi naman. Wag naman na mag-panic buying tayo, Kasi baka lalong tataas yung presyo natin yan. Tsaka enough pa naman yung supply natin ngayon. So hindi naman kailangan kasi for weeks enough po yung supply tsaka compliant yung mga companies natin. Kaya sa ngayon wala pong kailangan nothing to worry about that kasi compliant naman sila. Pero yun nga, hindi natin kasi ma-predict kung anong mangyayari dito sa gera nila dyan. Opo. Yung crude, Secretary, di ba Petron lang po yung gumagamit nun? I suppose yung Petron, have you talked to Mr. Ang for instance, o yung mga official ng Petron, do they have enough crude supply for their refinery? So far naman, okay naman sila lahat. Compliant naman sila. Ang problema lang kasi is kahit sabihin, halos lahat kasi more than 90% we are dependent on Middle East sa lahat ng countries yan. Crude or yung refined na, or kahit kung hindi natin kinukuha sa Middle East, ibili natin sa Japan, Singapore,
galing pa rin yun doon. Tama. So yun yung yun yung medyo tricky na Asia, Southeast Asia in particular, is very dependent in that with that region and all petroleum products. So lahat hindi tayo nag-iisa nito, buong mundo o buong region ng Asia ang problema nito. So kailangan talaga, buti na lang we have access to ASEAN na tayong chairman ngayon. So maybe we can discuss further how to make sure na tayo mismo secure tayo. Opo, at sana po hindi tumagal ng isang buwan. Pag isang buwan tumagal ang gyera, what happens to us, Secretary? Tataas ang presyo natin, and then we will have to make sure na enough yung supply at maghahanap tayo ng supplier na hindi galing doon. Pero better pa nga kaysa mag-hoard tayo ng gas. Better na lang na magtipid lang, no? Kung ang usual natin na habit na huwag magastos, huwag masyadong let's save on fuel and electricity, makakatulong po yan kung gusto po ng mga kababayan natin tumulong. Aabot ba tayo sa pagrarasyon, Secretary? Di pa namin nakikita yan na mangyayari. But that's why kailangan lang talaga, huwag na nating hintayin. Kaya magmi-meeting kami lahat po, pati DOTR, lahat po para to make sure that doesn't happen. Oo. Kumbaga, yan na yung last resort natin. Pag talagang lumala ang sitwasyon, Secretary, saka tayo mauuwi sa pagrarasyon. Opo, that is only when we are desperate na tayo na kasi lalo na kung ang gera na to ay hindi ma-resolve nila. But I'm quite optimistic in a sense na I don't think anybody can afford na merong gera sa Iran. Hindi lang Pilipinas ang may problema nito, kundi buong mundo. So ngayon, I think ang mga countries na to will try to help in finishing this na para ma-reconcile na po. Opo, one last, Secretary, marami nang tumatawag po sa inyo. One last. Yung liquefied natural gas, hindi ba yung nag-import din tayo niyan? Meron po, ganun din, pareho din. Kaya nakita mo, tama yung ginagawa ng presidente na push tayo ng more drilling, more indigenous, more RE. Kasi ito yung mga atin So, sa etos mga fossil na to, even coal, di ba? Puro imported yan. Kaya kailangan namin i-change talaga. And it takes time lang. Inabutan lang tayo ng gera na to. Opo. Pero hindi naman po maapektuhan yung feedstock ng mga planta. Kasi kailangan ng natural gas So far, hindi pa naman problema yan kasi may supply naman tayo. So, pero yun nga, mag-meeting kami mamaya just to make sure na talagang compliant tong mga companies na to. And let's pray and hope that there's peace will come in that region. Sige po, maraming salamat, Sec. Mabuhay ka. Alright, thank you, Alvin. Mabuhay ang Department of Energy. Si Energy Secretary Sharon Garin. Sinabi na ni Secretary